Isang malaking balita na naman ang yumanig dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na kay H-Bar, ang native token ng Hedera Network. Nitong mga nakaraang araw ay tumaas po ang presyo ni H-Bar at nakarating sa matinding price level na 0.241. Pero kasabay po ng pag-akyat na ito, may bantang nagbabadya. Isa pong napakalaking liquidation na aabot sa $53 million. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit posibleng bumagsak si H-Bar hanggang 0.20. Ano po ang mga sinyales na nakikita ng mga eksperto at ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya handa ka na ba? Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba nagbabanta ang pagbagsak ng presyo ni H-Bar? Nitong mga nakarang araw ay umangat po si H-Bar at halos maabot na niya ang resistance level na 0.241. Pero hindi niya ito matagumpay na nabasag. Dito na nagsimulang kabahan ang mga trader. Bakit kamo? Dahil sa technical indicator na tinatawag na RSI o Relative Strength Index. Ang RSI ay nagpapakita kung ang isang asset tulad ni H-Bar ay overbought na. Ibig sabihin, masyado na itong binili ng maraming tao sa maikling panahon lamang. Kapag lagpas po sa 70 ang RSI, delikado na ito dahil malaki ang posibilidad na mag-reverse ang presyo pababa. Sa madaling salita, kapag sobrang taas ng RSI, kadalasan ay nauuwi ito sa pag-take profit ng mga investor na nagsisimula ng selling pressure. Kaya kung ikaw ay bumili sa itaas, pwedeng ikaw ang isa sa malugi kapag nagsimula na ang pagbagsak. Gaano naman po kalaki ang panganib o risk ng $53 million na liquidation? Ayon po sa mga datos mula sa liquidation map, kung bumaba si H-Bar sa presyo na 0.20, may posibilidad na maliquidate o mabura ang mahigit $53 million na long positions. Ang long positions ay tumutukoy po sa mga trader na tumaya na tataas ang presyo ni H-Bar. Pero kung bumaba ito, mawawala sa kanila ang malaking halaga. Ito ay magdudulot po ng chain reaction. Kapag na-liquidate ang mga position, kusang ibebenta ang mga asset para mabayaran ang utang ng trader. At ang resulta, lalong bumabagsak ang presyo. Ano naman ang ginagawa ng mga trader sa gitna ng panic? Ngayon, maraming trader ang nag-aabang ng tamang timing kung kailan magbenta. Lalo na yung mga nakabili sa tuktok ng rally. Dahil mataas pa rin po ang RSI at hindi nababasag ni H-Bar ang resistance, marami po ang nagpo-pull out ng kanilang investment para maiwasang malugi. Kapag mas maraming tao ang nagbebenta, natural na bababa pa ang presyo. Ito po ang tinatawag na self-fulfilling prophecy sa mundo ng crypto. Dahil sa takot na bumagsak, binebenta na ng iba. Kaya tuloy nga itong bumabagsak. Meron pa bang pag-asa si H-Bar na makabawi or makarecover? Hindi pa naman totally hopeless ang sitwasyon na H-Bar. Sa ngayon, ang kanyang presyo ay nasa 0.235 at may support level po siya sa presyong 0.220. Kung matagumpay po niyang maipagtatanggol ang support na ito at makatawid po sa 0.241 resistance, pwede muling tumaas sa H-Bar ng hanggang 0.267. Pero kapag hindi po niya na-maintain ang 0.220, babagsak siya sa 0.2
205. At kung lumagpas pa rito, posibleng tuluyan siyang bumagsak sa 0.20. Dito na po posibleng ma-trigger ang $53 million liquidation. Ayan, $53 million po yan na liquidation. Kaya ang laki. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para po sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga nagtitrade dyan kay H-Bar, ay mahalagang tandaan natin na hindi po sapat ang hype o price surge lang para bumili. Dapat ay tignan natin ang market indicators tulad po ng RSI at support resistance levels. Huwag po tayong papasok sa market base lamang sa emosyon or balita. Dahil kapag nakisabay po tayo sa hype ng walang solid analysis, tayo ang unang malulugi kapag bumaliktad ang market. Kung ikaw po ay isang long-term holder naman, okay lang maghintay at obserbahan ang galaw. Pero kung short-term trader ka, baka kailangan mong mag-set up ng stop loss para hindi ka masunog kung sakaling bumagsak talaga ang presyo ni H-Bar. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa nangyayari ngayon kay H-Bar ay lalo na sa mga gustong sumakay agad sa biglaang pagtaas ng presyo, ay ang ganitong klase ng rally na walang sapat na lakas para basagin ang resistance ay maari pong magbunga ng matinding pagbagsak. Mahalagang mag-ingat po at wag pong basta-basta sumugal, lalo na kung wala tayong sapat na kaalaman sa technical analysis. Hindi po masamang kumita sa trading, pero mas masarap pa rin kumita ng may tamang diskarte at hindi dahil sa swerte. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.